po. And ang lahat ba'y handa ng makinig sa salita ng Diyos? Amen. So, ang gusto kong pag-usapan natin ngayon ay Romans 12. Ito ay lagi nang nababasa at yung iba ay memorize na rin ito. Ayan, sabi dito sa Romans 12 verse 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat nga po sa oras na ito. Salamat sa presence ng bawat isa. Alam ko nga po na kami ay makikinabang. We will be blessed, Panginoon, by your word. Kaya maraming salamat nga po sa biyaya mo. Kaya kami naandito ngayon. At hinihingi namin ang patuloy na gabay mo, Panginoon, para maunawaan namin ito ng aming puso, ng aming isipan at sa aming gawa, Panginoon, ay may apply namin ng iyong salita. Tulungan mo nga po ako na ihayag ang iyong salita at ipaliwanag ito, Panginoon, ng simple at mai apply namin sa aming buhay. Kaya ito nga po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan nga po natin si Lord. Ayan. So, diba? Actually, yung title nito sa Romans 12, Pamumuhay Kristiyano. Yan. So, sino po dito ang Christian? Taas nga ng kamay. Okay, Kristiyano tayo, no? So, ito daw. So, ang pamumuhay Kristiyano, sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang sarili bilang isang handog na buhay. So, tayo, dapat ito ialay natin ang ating sarili sa ating Diyos. At pag ito'y nagawa natin, ito ay banal at kalugod-lugod sa Diyos at ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Isipin natin, paano yun? Paano natin gagawin yung ialay, baga tayo? Mag-sacrifice baga tayo? Tayo ba ay magpepenitensya or kung ano man, sasaktan ba natin yung sarili natin? Gagayahin ba natin kung ano yung ginawa ni Jesus Christ? Magpapapako pa tayo sa krus? Ito yon, sabi sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Sino dito yung wala na sa mundong to? Wala, di ba? Lahat tayo nandito pa rin sa mundong to. Pero merong kasing agos na mundong ito. So merong, sabi dito, huwag tayong makiayon sa mundong ito kasi tayo ay Christian na. So, sige. Sabi dito, sa halip, hayaan ninyong baguhin. Sabi sa English ay, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So babaguhin natin kung ano yung nakasanayan na natin. Kasi tayo naman ay nabuhay sa mundong ito ng hindi kaagad alam ang Bible. Diba? So nabuhay tayo ng merong nakasanayan ng gawin. Pero sabi dito ay baguhin natin ang ating isipan. Then you will be able to test and approve God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Di ba lagi natin ng prayer ay, Lord, masunod ko yung kalooban mo. Pero nakita ko dito, i-reveal ni Lord yung kalooban niya sa atin pag binago natin ang ating isipan. Kasi malakas talaga yung agos ng mundong ito. At kung tayo ay laging, kumaga, hindi nakakapag-church, pag tayo ay hindi nakakapagbasa ng Bible, ay automatic nakaayon tayo sa agos ng mundong ito. Pero sabi sa 1 John 5:19, sabi dito, alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Tinanong ko, di ba tayo Kristiyano? Pag Kristiyano, tayo ay anak ng Diyos. Christian nga sabi ay little Christ. We are little Christ. Dapat si Jesus ang nakikita sa atin. So, tayo ay anak na ng Diyos. So, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo,
pero tayo ay nandito pa rin sa mundong ito. Alam kong hindi madali yon, na nandito tayo sa mundong ito pero hindi tayo makikiayon sa kung ano yung ginagawa ng marami. At ngayon kasi kung ano na yung ginagawa ng marami, nagiging tama na. Na nalilito na tayo, hindi na natin malaman ano na bagay yung tama at ano bagay yung mali. Pero ang katotohanan, ito ay yung salita ng Diyos. At sabi din sa Matthew 7:13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. Hindi po talaga madali ang pagiging buhay Kristiyano kasi sasalungat tayo sa agos ng mundong ito. Hindi natin gagawin kung ano yung ginagawa ng marami. Pero madali ang sumang-ayon sa mundong ito. Madali ang dumaan sa malapad na daan, pero ito po ay papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti nagdaraan doon. So, tayo pinili natin, di ba? Pinili natin yung mas mahirap. Yung dumaan sa makipot na daan. Pero alam naman natin na ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Amen? At ito pong pag-uusapan natin yan, yung iba ay review na lang. Pero meron po kasi ako ditong principles of God versus principles of the world. Na ito ay dapat nakikita sa atin. At sabi nga dito, ang pagbabago ng isipan natin, at nagsisimula kasi yun sa isip, na ito ay maisasagawa na natin. At ito ay kalugod-lugod na pagsamba sa ating Panginoon. Nakakatuwa po na makita na tayo'y pumupunta sa lugar na ito, magpe-praise and worship tayo as in talagang taas ang kamay. Diba? Suko, papuri sa ating Panginoon, wala kang katulad. Maganda pong tignan yan. Pero mas magandang tignan pag ipinapamuhay natin ang salita ng Diyos. Alam mo, mas gusto ko pa yung hindi masyadong showy. Meron po kasing, praise the Lord! Hallelujah! Talaga namang kitang-kita mong on fire. Pero mas maganda po na kahit tayo'y nasa ang lugar, nasa bahay man yan, nasa trabaho man yan, ay makita si Kristo sa atin. On fire pa rin lagi. Pero okay po yan. Maganda po na tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon at talagang dinadama natin yung kada lyrics ng kanta at paminsan nga po ay napapaluha pa tayo. At hindi po dyan naman nakabase ang para ma-please natin si Lord. Pwede naman po kasing, nagkamali tayo. Tapos, Lord, sorry po, iyak ka ng iyak talaga. Lord, sorry, tapos umattend ka ng church, taas kamay ka pa, ganyan. Pero pagdating ng tukso, ay bigay ka agad. So, walang nabagong buhay. Ang mahalaga po ay ito, baguhin natin ang ating isipan at wag na tayong makiayon sa mundong ito. So ang title ko po ngayon ay Huwag Makiayon sa Takbo ng Mundo. Kahit na tayo nasa mundong ito, pero wag tayong makiayon. Hindi tayo makikiisa sa ginagawa ng karamihan. Kaya kailangan po talaga na tayo ay laging uma-attend. Alam kong meron tayong kanya-kanyang buhay, meron tayong mga kanya-kanyang gawain, may mga nagtatrabaho, merong mga nag-aaral, pero kahit na po tayo nandito sa mundong ito, ang i-apply pa rin natin sa ating buhay ay ang prinsipyo ng Diyos at hindi ang prinsipyo ng mundong ito. So meron po akong 7 na gustong pag-usapan ngayong umagang ito at yung iba dito ay natalakay na natin. So para lang po ma-review tayo at para napakaraming principles of God na dapat pa nating i-apply at yan ay mababasa natin sa Word of God. Na kasi patuloy po talaga yung buhay natin. Hindi po natin pwedeng, Lord, yan, napag-uusapan yung rapture, malapit nang dumating si Lord. Yan, sunod-sunod na yung lindol, talagang nakakatakot nga naman, pero
ito ay nasusulat na kasi. Pero naniniwala akong napakaiksi na ng panahon. Napakalapit na ng pagdating ng ating Panginoon. Kasi yung lahat ng signs na bago siya dumating na sinabi dito sa Bible ay mga nangyayari na. Kaya ano yung dapat nating paghandaan? Ano yung dapat nating gawin? So magpatuloy tayo ng namumuhay tayo bilang isang Kristiyano. Kailangan manatili tayong na kay Lord hanggang katapusan ng buhay natin. Amen po ba yon? So hindi ibig sabihin na nga ako'y Kristiyano, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tama po yon. Pero dapat ipinapamuhay natin ang Word of God. Dapat ay wala tayong ibang layunin kundi ang i-please si Lord sa buhay natin. Okay? So ito po ay sa pamamagitan ng hindi pagsang-ayon sa mundong ito. Number 1 po is ito po ay principles of God versus principles of the world. Number 1, humility versus pride. Sabi sa Matthew 23:12, ang pagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Pero alam niyo po ba ngayon, parang in na yung pagiging proud. Kasi, halimbawa, sa Facebook na lang, sa social media na lang po, di ba? Ano yung fineflex natin? Ang fineflex natin is yung mga material things na meron tayo. At kadalasan ay ikinakalungkot natin kung ano yung mga bagay na wala tayo. Kasi parang kung meron kang magandang bagay, ay pwede mong, alam nyo yun, ipopost mo, tapos bantayan po natin ang ating puso. Sabi sa Proverbs, bantayan natin ang ating puso. At ayaw ni Lord ng mayabang, ayaw ni Lord ng mapagmataas. At sabi dito, ang mapagmataas ay ibinababa ng ating Panginoon. Thank you, Lord, kung tayo ay naging mayabang, tayo ay ibinababa. Ibig sabihin tayo ay anak ng Diyos, tayo ay kinokorek niya. Mahal tayo ni Lord. Itong yung principles of God versus principles of the world ay sasadyain talaga natin. Sasadyain natin. Ako po personally, yung social media, maganda po yan. Maganda yan na maging way para tayo makapag-share ng Word of God. Pero may hindi rin siya magandang effect. Nagiging daanan din siya para makapagyabang tayo, maitaas natin yung sarili natin. Ito na lang po, isang kunyari, nag-post tayo. Diba? Merong nagpo-post, pagkatapos mag-post ay i-check sino yung nag-comment. Tama po ba? Sino yung nag-like? Abo, ilan na kaya yung like ko? Ilang kaya, may nag-comment, ganyan. Abo, ang ganda ko daw. Sana all, wag ganon. Pero ako po personally, pinipigilan ko pong mag-post. Pinipigilan ko kasi alam kong ikinayayabang ko kasi na, halimbawa, nakapunta kasi sa isang lugar na hindi pa nararating ng marami, i-check natin yung puso natin. Bakit mo pinost yan? Para isipin ng ibang tao na, wow, ang yaman nila, nakarating sila sa lugar na yun. Ako po, guilty din dyan. Pero ang gusto ni Lord, maging humble tayo. Huwag nating maging encouragement tayo sa iba. Kung hindi yung maging ma-discourage yung ibang tao. Sabi dito sa World's View, be proud and show everyone your worth. Ganun kasi, pag sa mundong ito, pakita mo na, ito ang kaya kong gawin. Pag nag-a-apply na lang po ng trabaho, di ba? Hindi ko alam, ano ba yung sinusulat pag nag-a-apply ng trabaho? Yung mga kakayanan mo, di ba? Ano yung mga kaya mong gawin? Ano yung na-accomplish mo? Pero baliktad po kasi pag na kay Lord na tayo, ang ipagyayabang na natin ay yung kamalian natin para maitaas si Lord sa buhay natin. Ito po nare-realize ko sa tuwing, syempre nakikinig tayo dito, si Lord napakalaki ng
pag-ibig niya sa atin. Sabi, from the east is from the west, ay ganun niya kalawak na papatawarin at kakalimutan ng ating kasalanan. Na kung may nagawa kang kasalanan, nakalimutan na ni Lord yun. Napakabuti ni Lord, talagang wala nang record. Kumbaga, Lord, natandaan mo, gumawa ako nito, pag nagkasala ako sa'yo nito, ganyan. Si Lord, ano yun? Wala, hindi ko alam yan. Hindi ko naalala yan. Ganon si Lord. Na napakamahabagin niya na pinapatawad niya ang ating kasalanan. Pero ito naman, ito po yung naiisip ko para hindi tayo maging mataas, huwag naman po nating limutin na tayo pinatawad lang ng ating Panginoon. Kung si Lord, lilimutin niya yon. Lilimutin niya yung nagawa nating kasalanan. Pero tayo, wag nating kalimutan yung nagawa nating kasalanan. Kasi doon tayo nagiging proud. Na pagka tayo naging Christian na, tapos, ay Lord, sorry po, patawarin, talagang iyak ka, Lord, napakalaki ng biyaya mo, Panginoon, pinatawad mo ako, nagpatuloy ka kay Lord ngayon, pinilit mo sa biyaya ng Panginoon na mamuhay ng tama. Pero pagka nakalimutan mo yung pinanggalingan mo, kung na ikaw ay dating nasa putik na ikaw ay kinuha lang, na ikaw ay napakamakasalanan, pag nakalimutan mo yun, pwedeng maging judgmental po tayo Pwedeng maging proud pa tayo na, ako'y uma-attend, hindi lang Sunday service, midweek, discipleship, at meron pa akong DG. So, wag nating kalimutan, tama po yung mga yon, pero wag iyon yung ikalaki ng ulo natin na maging mayabang na tayo na ang tingin na natin sa ibang taong nagkasala ay napakahina, ay mali yan, hindi na pag-ibig yung nangunguna sa'yo, kundi yung pagiging mataas na kesa sa iba. Kasi mananatili tayong mababa pagka wag nating kalimutan na tayo pinatawad lang din ng ating Panginoon. Biyaya lang po talaga ng ating Panginoon. So, humility versus pride. So, common na po sa mundong ito ang magyabang. Na makikita talaga natin ano yung pinopost ng karamihan. Puro material things lang naman. Pero kung ito yung, kumbaga, ikakalaki ng ulo natin ay bantayan po natin yung puso natin. At kahit po pag tayo'y Kristiyano na, ay pwedeng maging mayabang pa rin tayo. Kaya ipanalangin po natin kay Lord, yung pagiging self-righteous, yun po ay kayabangan. Yung ang sa tingin natin ay lagi tayong tama, huwag tayong maiko-correct. Sino po dyan yung katulad ko na, huwag mo akong mai-correct. Pero sa biyaya ng Panginoon ay nagpapakorek po ako. Kahit na mahirap, kahit na labag sa kalooban ko, pero naniniwala kasi ako na tayo mismong, yung sarili natin, hindi natin kagad makikita yung kamalian natin. Ang makakakita niyan ay ibang tao. Lalo na yung mga alam nating mas mature sa atin spiritually. Kaya ini-encourage ko po yung bawat isa na magkaroon po tayo ng DG, magkaroon po tayo ng mentor na alam nating spiritually mas mature kesa sa atin. Wala pong masama sa paghingi ng payo, sa pagsasabi ng paghingi ng payo, ano pa yung mga dapat nating ma-correct sa sarili natin. Kasi tayo po ay yun ang tendency talaga, natural sa atin yung pagiging mayabang. Kaya ini-encourage ko yung bawat isa na magkaroon tayo ng small group para dito tayo doon talaga tayo mai-express natin kung anong kalalagayan na natin sa harapan ng ating Panginoon, kung tayo ba ay nai-apply natin ng Word of God sa buhay natin. Kasi talagang kailangan natin tong sadyain. Ayun. At number 2 ay love versus hate. Sabi dito sa Matthew 5:44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Madali po ba ito or mahirap?
Mahirap pero sabi rin sa Bible, sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Susupply niya tayo ng kakayanan para magawa natin yung kanyang kalooban. Kaya, ito po, world's view, hate your enemy. Pero God's view, love and pray for them. Doon na lang po sa mga asa-asawa natin di ba? Asawa natin sila, pero sila din yung ating enemy. Pero, ayun, doon pa lang, sa simpleng, wag na tayong lumabas. Doon na lang sa kasama natin sa bahay. Ano yung ipinapakita natin? Hate po ba or love? At ano daw yung pagkakaiba natin sa masamang tao kung yung masamang tao ay gumagawa ng mabuti sa mabuting tao? So tayo, kahit masama, ay gagawin para natin ng mabuti. Katulad, ayan nga, si asawa ni Charlie Kirk, si Erica Kirk, di ba? She chose love. She chose to forgive yung taong pumatay sa kanyang asawa. Madali ba yon? Hindi yun madali. Pero pinili niya na umibig kesa ang mag-hate. Kaya tayo, imposible to, pero magagawa natin yan kung tayo ay merong Diyos. We cannot give what we don't have. Ano ang meron tayo? Meron ba tayong galit sa puso natin? Or meron ba tayong pag-ibig ni Kristo sa puso natin? Kasi laging ganon. Kung ano yung tinanggap natin, yun din yung ibibigay natin. Tumanggap tayo ng pag-ibig sa ating Panginoon. Unconditional love yung binigay sa atin ng Diyos. Dapat ba tayong alayan ng buhay ni Kristo? Hindi. Tayo ay makasalanan, hindi natin iniisip ang Diyos. Tayo ay natagpuan lang ng Diyos. Salamat sa biyaya niya na tayo ay nandito sa lugar na ito. Tayo'y tumanggap lamang ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya, sino tayo para hindi umibig? At ito yung isipin natin, meron tayong Diyos na kayang gawin ang mga imposibleng bagay. At si Kristo ay dapat nakikita sa atin. So, dapat nakikita sa atin ang pag-ibig at hindi ang galit o ang hate. So, at ang number 3 ay forgive versus bitterness. Ayan. So ito, natalakay na natin yan, na dapat tayo ay nagpapatawad. Sabi dito sa Ephesians 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Again, tayo ay pinatawad lang din naman ng ating Panginoon. Kaya tayo ay magpapatawad din. Kahit na hindi humihingi ng tawad, tayo ay magpapatawad pa rin. Kasi sabi nga dun sa napag-usapan natin, kung hindi ka nagpatawad ay hindi ka rin papatawarin ng ating Panginoon. At napaka-importante noon, kasi sino ba yung papasukin sa langit? Yung mga pinatawad. So tayo, pagiging mayabang din kasi yung hindi nagpapatawad. So tayo pipiliin nating magpatawad. Sino tayo para hindi magpatawad? Diyos ba tayo? Hindi tayo Diyos. Perfect ba tayo? Hindi tayo perfect. So tayo ay pipiliin natin na magpatawad. Sabi dun sa world's view, hold grudges. At sabi naman sa God's view, forgive as Christ forgave you. So, wag tayong magkikimkim ng galit, or tayo ay tayo ay dapat ay magpatawad. At ito ay maganda ang effect sa atin, pati na rin sa kalusugan natin. Diba? Merong study na pagka ikaw ay hindi nagpapatawad, ay pwedeng yan yung nagiging stress ka, nagiging dahilan para ikaw ay magkasakit. Diba? So tayo ay piliin natin ang magpatawad. Parang ang bilis ko, matatapos ata tayo ng 9 . Ayan, sa number 4, ito, generosity versus greed. Sabi dito sa Luke 16:10-11. So ito ay parang mga ilang linggo na rin, or this week ata yun, na ito yung naging topic sa discipleship. Sa Luke 16:10-11, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay.
Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? World's view, malaking bagay ang pera. Yan ang tingin ng tao talaga. Ang pera ay malaking bagay at pagka may pera ka, may kapangyarihan ka, pagka may pera ka, kaya mo nang gawin ang lahat ng bagay. Pero God's view, maliit na bagay ang pera. Kaya kung ito ay maliit na bagay sa atin, kaya nating magbigay. Magiging generous tayo. Kasi sa mundong ito, kailangan mong magtipid, kailangan mong mag-save para sa sarili mo. Pero sabi dito sa Bible, maliit na bagay lang kasi yung pera. At kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Ano yung malaking bagay? Ito yung kayamanan sa langit. Na ito yung kayamanan na hindi maaagaw, hindi mauubos. Gusto nyo po ba yun? Tayo, di ba, pagka sumweldo, pagka kumita, pag nag-business, may tubo ka, gano'ng katagal yung pera mong yan? Sandali lang, minsan nga po isang araw lang. Di ba ma, meron siyang magkano nung lumuwas tayo? Isang araw lang ubus. Napakadaling gastusin ng pera talaga. Pero, tinuturuan tayo ni Lord na itong pera na sa tingin ng maraming tao ay malaking bagay. Pinag-aagawan. Diba? Yung mga magkakamag-anak nagkakaaway-away dahil sa pera. Pumapatay ng dahil sa pera. Nandaraya ng dahil sa pera. Pero tayo, ang tingin natin ay maliit na bagay lang yan. Yan lang ay tool. Maganda po ay umattend tayo ng discipleship. Iba po yung itinuturo every Sunday at iba rin yung tinuturo pagka midweek, discipleship at saka po sa D-group or sa discipleship group. Kasi dito po, umaangat tayo sa mundo. Huwag po tayong nakalapat sa mundong ito. Tayo po dapat ay aangat, hihiwalay tayo. At pagka na-i-apply natin sa buhay natin yung prinsipyo ni Lord, tayo po ay nagiging asin at ilaw. Na hindi po yan ang ginagawa ng karamihan. Na ang karamihan ay nasa dilim, prinsipyo ng mundong ito, na walang importante kundi pera. Mamahalin ka ng dahil sa pera. Akala mo lang yun. Pag nawalan ka na ng pera, aangat na sa'yo. So, hindi po pera ang basihan kung ikaw ay blessed or hindi. Kundi, alam nyo po, kung sino pa nga yung walang pera, dyan mo mapapatunayan na totoong blessed ka. Na pagka wala kang pera pero masaya ka pa rin dahil kay Kristo, puno ka pa rin ng pag-asa dahil kay Kristo, ayun yung totoong blessed, ayun yung totoong mayaman. Kaya nga iniisip ko, pagdating natin sa langit, sino kaya yung mayaman dun? Siguro yung mayaman dito sa lupa, hindi mayaman sa langit. Yun yung parang siguro yung simple dito, yung tahimik lang, yung hindi ako nagiging judgmental ha, pero yung mga gumagawa ng mabuti pero hindi po ipinapublic. Nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit nun. So, piliin natin na baguhin ang isipan natin. Although tayo patuloy pa rin pong magtatrabaho, magsisikap, magsisipag para tayo ay maging blessing din naman sa iba at hindi tayo maging burden sa ibang tao. So tayo ay ibe-bless ni Lord. Naniniwala akong ibe-bless tayo ni Lord financially. At nawa ay handa na ang ating puso na pag tayo ay binless ni Lord financially, ay handa natin itong bitawan. Magiging generous tayo. Kahit na sabihin natin, ganito talaga yung, yung ugali ko pero
Mahirap kasi talaga eh. Pero pipiliin natin na masaktan, pipiliin natin na huwag sundin yung sarili natin. At next, nasaan na ako? Nasa number 5. Ito. Ngayon, may soft copy and hard copy. Alam na ng mama yan, soft copy and hard copy. Ako kasi hard copy pa rin eh. Kahit na pwedeng mag-soft copy. Sino nakakaalam ng soft copy and hard copy dyan? Sino yung mga Bible dyan? Hard copy ng Bible at merong soft copy na Bible. Ako po kasi mas, sabihin na natin makaluma or ganyan, pero iba pa rin po yung may nahahawakan tayo. Yung may mga Bible tayo na nabubuklat natin, yung hindi yung naaalikabukan na sa bahay. So, ayan. So, ako ngayon ay naka-hard copy. Sabi na mama, ano yung hard copy? Soft copy. So, ako naka-hard copy ako ngayon. So, sabi dito ito, napakadami po kasi ng prinsipyo ni Lord at prinsipyo ng mundong to. Pero ito ay ilan lang. So, inisip ko kung ano yung common. Ayan. So, sabi dito, faith versus sight. So, sa Kawikaan 3:5, maraming may favorite Bible verse. Kaya huwag kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So, world's view, money brings security. Pero in God's view, trust God, not riches. Na ang kasiyahan natin ay nasa sa pera, nakakahiya po kay Lord, So, wag sanang ganon. Na although tayo ay batang Kristiyano pa lang, pero I hope na tayo ay mag-mature na rin, na yung kaligayahan natin ay hindi na nakadepende sa laman ng bulsa natin. Meron po ba dyan na pagka kakaunti na yung pera or pagka wala ng pera ay mainit na ang ulo? Wala? Very good! Very good! Ako po magiging honest ako sa inyo. Pagka ako po kasi nasa business, pagka madaming sales, napakasaya ko. Pero pagka kakaunti ang sales pupunta na ako ng kwarto, mahihiga na ako at parang wala nang... Pero I hope na madaming benta or kakaunting benta ay masaya pa rin kay Lord. So, ang tiwala natin ay na kay Lord at hindi sa kayamanan ng mundong ito. Pero hindi po yan dahilan para tayo ay hindi magtrabaho. So tayo magtatrabaho pa rin, magsisikap pa rin tayo, pero ang tiwala natin ay na kay Lord. Diyan na nga papasok na kahit, sino may mga business dyan, kahit wala kang benta, masaya ka pa rin. Nagtitiwala ka pa rin kay Lord na naniniwala ka pa rin na may magandang ginagawa si Lord sa buhay mo, na kahit na sa tingin mo ay, Lord, binibigay ko naman yung kakayanan ko, yung oras ko, yung abilidad ko, pinagbubuti ko yung trabaho ko, pero bakit wala pa rin? Pag-pray natin kay Lord, Lord, ano yung gusto mong ipakita sa akin? Ano yung mali ko? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? So, tayo ay magtitiwala kay Lord at hindi sa pera. Pero sa mundong ito, kaya nga nakakagawa yung iba ng pandaraya or pagnanakaw, kasi ang kasiguraduhan nila ay nasa pera. Pero ito, sa mga nangyayari sa paligid natin, napakadami ng lindol at kung ano-anong nangyayari sa government, may mga gera-gera, may mga paglindol, pagbagyo, ganyan. Ang security mo pa rin ba ay nasa pera? So magising na po tayo na ang security natin ay na kay Lord lang. So tayo mananampalataya kay Lord kahit na hindi natin yan nakikita. Maniniwala tayo na meron tayong Diyos na siyang magliligtas sa atin,
Na kahit na sa tingin natin ay parang imposible, pero walang imposible sa ating Panginoon. Diba? Napakabilis ko talaga. Number 6, ito, eternal mindset versus temporary. Sabi sa Colossians 3:2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Isipin natin, ito nga ano yung napapanaginipan mo? Ano yung laman ng puso at isipan natin? Ano nga sabi doon? Ano yung nagpapabangon sa'yo? Gumigising ka? Ano yung sa kape? Ayun. Para kanino ka bumabangon? Di ba? Baka, babangon ako kasi magtatrabaho ko para sa pera. Di ba? Tama po yun. Pero, ang isipin natin yung eternal mindset, hindi pang temporary lang. Na pagka ang isipan kasi natin ay nasa pangwalang hanggan, makakayanan natin. Halimbawa, ang sa isip natin ay makasama si Lord panghabang buhay. Iisipin natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon, kung gaano tayo pinatawad ng ating Panginoon. Ang magiging tingin mo na sa ibang tao ay, alam niyo, humahaba yung pasensya mo. Makakaya mo nang magpatawad, makakaya mo nang magtiis. Bakit? Kasi ang thinking mo na ay pangwalang hanggan. Kaya mo nang magtiis, kaya mo nang magpalabi, kasi ang nasa sa isip mo na ay langit, na makakasama mo si Lord panghabang buhay. Pero kung ang isip mo ay pera, ang isip mo ay halimbawa yung bahay mo, pinaganda mo yung bahay mo, pagkatapos ay pinaganda mo yung garden mo, tapos ay pinitas ng mga bata yung bulaklak. Sino ba mga bata yan? Malagyan na bawal pumitas ng bulaklak dito. Inalagaan mo, bumili ka pa. Ako kasi yun. Bumili pa ako ng bulaklak doon. Sa bagang lugar yun yung bilihan ng bulaklak. Tapos isa ba pinaganda mo, orchid, ganyan-ganyan. Tapos sinira. Sabi ng Tita Yoli ay naku, Mayo ngayon, pipitasin yan. Nag-aalay kasi baga pag kami ng bulaklak. Pag tigabos talaga yung bulaklak. Alam mo yan, pagka ang thinking natin ay panghanggang dito lang, maiinis ka talaga. Or kaya naman may bago kang sasakyan. Ingat na ingat mo, no? Tapos biglang nasagi nung kalapit mong sasakyan or nasagi ng motor. Ano magiging attitude natin? Pagka ang thinking mo ay nasa temporal lang, pag hanggang dito lang sa mga material na bagay, iinit talaga yung ulo mo, mang-aaway ka talaga. Pero kung ang thinking mo ay langit, pang walang hanggan, maisip mo, baka ito na yung pagkakataon para ako'y magliwanag at maging asin. So, hindi na iinit ang ulo mo, magpaparaya ka na. Although, sa isip mo, sa puso mo, gusto mong mang-away, kahit nalabag sa kalooban mo, namumula ka na sa galit, pero pipiliin mo pa rin ng maging mahinahon sa oras na dapat nagwawala ka na, nagiging asin tayo doon. So, in world's view, enjoy life now. Pero sa God's view, set your mind on things above. Sa mundong to ay, minsan lang ako mabubuhay sa mundong to. So pipiliin ko kung ano yung makakapagpasaya sa akin, na alam naman natin ito'y panandalian lang. Kaya nga yung pinag-usapan natin noon, tiis now, enjoy later. Laging yun yung isipan natin na sandali lang tayo magtitiis sa mundong ito at tayo ay mag-e-enjoy ng pangwalang hanggan sa langit. So, piliin natin yung eternal mindset. Laging ang thinking natin ay pangwalang hanggan. Na ang lahat sa mundong ito ay masisira, mawawasak, at hindi niyang katapat yung buhay ng tao
na pwede nating masaktan pagka nawala sa atin yung material na bagay na yon. So ito ay bagay lang, pera lang yan. Kaya ayun, mas piliin natin yung pangwalang hanggan. At ito yung huling-huli. Maaga tayo makakauwi ngayon na. Number 7, Christ-centered life versus self-centered life. Sabi sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa atin. So, hindi na tayo nabubuhay ng para sa atin, nabubuhay na tayo na para kay Kristo. Si Jesus na yung maging sentro ng buhay natin at hindi yung sarili natin. Ngayon, alam kong trending yung kay Eman Atienza na nag-suicide. Siguro maraming kabataan ng ganon na napaka-self-centered. Although meron po talaga siyang pang-aabuso na naranasan. Tapos yung dinaan niya sa social media na yung joy na niya is affected siya sa sinasabi ng ibang tao. At sabi nga dun sa interview ni Tony Gonzaga ay, sabi daw sa kanya nung ibang, you're a whore, malandi, ganyan. Sabi, in-embrace na niya yon at pinangatawanan na niya kung ano yung sinasabi ng ibang tao sa kanya. So tayo, ang importante sa atin ay kung ano yung sinasabi ni Lord at hindi kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Na ang ginusto niya ay yung acceptance ng ibang tao. At yung huling post niya ay yung nabasa ko ay, hindi dahil sa pera kung bakit siya sa TikTok siya na may millions of followers. Hindi dahil sa pera kung bakit siya ano bang tawag doon, yung nagpo-post. Hindi dahil sa pera kundi dahil daw doon sa joy na naibibigay nung ganon. Sabi niya ay unti-unti ay nawawala yung joy na yon. Kasi siguro marami na ngang hatred na nare-receive siyang mga comments. Maraming mga bashers, ganon. So, pagka tayo ay self-centered, ganon talaga. Ganon ang mangyayari na lagi na lang ako, ganyan, kasi ganyan, ako. Talagang self-centered. Pero tayo ay dapat maging si Kristo ang buhay natin. So, may effect pa rin naman yung sinasabi ng ibang tao, pero pipiliin natin. Diba? Maganda pa rin naman pong makinig sa ibang tao, lalo na kung yung taong yun ay ginagamit ni Lord. Na papahalagahan natin yon. Kasi pwedeng yung taong yun ay ginagamit ni Lord para maliwanagan tayo. Pero dapat maging matalino tayo na ang susundin natin at ang maging malaki sa buhay natin ay ang salita ni Kristo. Kaya dapat lang na tayo ay magpatuloy at si Kristo yung maging sentro ng buhay natin at hindi na kung ano yung gusto natin. At ang i-apply na natin sa ating buhay yung prinsipyo ni Lord at hindi yung prinsipyo ng mundong ito. So, ayan. God's principle versus world's principle. Number 1, humility versus pride. Number 2, love versus hate. Number 3, Christ-centered life versus self-centered. Baliktad ako. Number 4 pala, generosity versus greed. Next, forgiveness versus bitterness. Faith versus sight. Eternal mindset versus temporary. At yung nilast ko yung Christ-centered life versus self-centered life. Kasi pag ito yung in-apply natin, ma-apply na natin lahat ng to. Pag si Kristo yung naging sentro ng buhay natin, kaya na natin maging humble. Kaya na nating umibig. Kaya na nating magbigay. Kaya na nating magpatawad. At tayo nabubuhay na by faith. At yung
mindset natin na ay sa eternity na. Kaya ito lang, maging si Kristo lang yung sentro ng buhay natin. Magagawa na natin yun, yung mga iba pang prinsipyo ni Lord. Kaya tayo, talagang e-effortan natin na palitan kung ano, kahit na sabihin mo, nakasanayan ko na kasi to. Kinaugalian ko na to. Kanununuan na kuripot na kami. Iibahin ko pa baga ngayon? Talagang lahi. Ayun, lahi na namin to Pero hindi. Pagka naliliwanagan tayo, pipiliin pa ba nating nasa dilim tayo? So pipiliin natin na dun tayo sa liwanag, dun tayo sa tama. Kasi ang mundong ito ay puno ng kadiliman, puno na ng kasalanan. Sasama pa ba tayo dun? So tayo ay, kahit na sabihin mong, lahat ng kaibigan ko yun yung ginagawa, ay sasama ka pa ba doon? So maging patotoo tayo. So tayo ay magliwanag kung saan man tayo naroroon. Hindi yung nagiging unyango ba gayon? Nagiging unyango, nagiging giging isa ka na doon sa grupong yon. So dapat tayo ay kahit nasaan tayo ay Christian, lalong-lalo na po sa loob ng bahay natin. Diyan ako, maganda pong tayo ay nag-share ng Word of God. Magandang tayo nag-evangelize. Magandang tayo ay uma-attend. Talagang tama po yan. Pero I hope na makita sa bahay natin si Kristo sa buhay natin. Na makita na, dragon pag nasa bahay, Pagka wala sa bahay ay anghel, tupa. So, ayun, para alam niyo po yun, makikita kasi yung pagbabago at pag nakita yung pagbabago, nakikita si Kristo sa buhay natin. So the world's principles focus on self-promotion, mga pang-sarili talaga, pleasure, mga temporary success. Pero ito ay panandalian lang. Pagka ang susundin natin ay yung world's principle at malakas ang agos ng mundong ito. Madali tayo talagang tangayin. Pero kung iisipin natin, itong God's principles, ang center nito ay love, humility, service, and eternal reward. Hindi siya madali, pero magiging madali yan pag nasa sa atin si Kristo. Walang imposible kay Lord. Kung magawa man natin tong prinsipyo ni Lord ay hindi pa rin dahil sa kakayanan natin, kundi ito ay biyaya pa rin ng ating Panginoon. Pero dapat sadyain natin na baguhin yung isipan natin at i-apply yung prinsipyo ni Lord sa buhay natin. So yun po yung gusto kong i-share. So tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat nga po ngayong umagang ito. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami na mamuhay bilang isang Kristiyano at makita ang liwanag sa aming buhay. At huwag kaming makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito ay madali pero pinipili namin yung mas mahirap dahil alam namin na sasamahan mo kami, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng lakas sa amin para makayanan namin na masunod ang iyong kalooban sa aming buhay. Kaya maraming salamat nga po. Ito nga po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. So tayo dadako sa communion. Tayo umawit. Tayo pong lahat ay tumayo.
tapat. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Atin pong itaas ang tinapay na kung saan ito ang sumisimbolo sa katawan ng Panginoon na siyang nasugatan, nasaktan at nabugbog upang tayo gumaling sa ating mga karamdaman. Itinaas ni Jesus ang tinapay at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay ko naman para sa inyo. Tuwing ito'y inyong kakanin, tanggapin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po nating kainin. Itaas naman po natin ang saro. Ang sarong ito ay dugo ng Panginoong Hesukristo na siyang humugas sa ating kasalanan. Gayon din naman matapos maghapunan, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng saro at sinabi, "Ang sarong ito ang aking dugo na siyang nagpapatibay sa bagong tipan. Tuwing ito'y inyong iinumin, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Inumin po natin ang saro. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.